Valencia, napapalagyan ka na namin! Sumuko ka na! Martin, akala ko wala kasama. Naniwala ka naman. Paano kayo mag-isa dito? Tatapusin ko na ang gulo namin ni Louie. Martin, huwag ka na umalis. Dito ka lang. Ligtas ka dito. Hindi ako aalis dito nang hindi ko nalalaman na ligtas si Martin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapapahamak si Martin. Kaya oras na may mangyaring masama sa kanya, wala ka nang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. George, masama ang kutob ko. Sundan natin sila. Martin, magpaalam ka na. Dahil katapusan mo na. Martin, wag! Huwag ko patay si Louie! Martin, magkapatid kayo ni Louie! Maniwala ka sa akin! Ako ang nanay mo! Kapatid mo si Louie! Wala akong pakialam kung kapatid ko lalaki to! Louie! Magpaalam ka! Louie, wag! Wag! Louie! Louie! Okay na ambulansya, buhay pa to! Please! Totoo ba yung sinabi ni Mara? Siya daw ang tunay mong ina. Eh, ang tagal mo hinanap yung nanay mo. Yung pala, kilala mo na pala. Kaya siguro, noon pa man ay mabait na sa'yo si Mara. Dahil siya ang tunay mong ina. Kasama mo pala si Louie. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Pasensya na ho kay Senyora. Mahigpit pong ipinagbili ni Sir Louie na magsasabihin kahit kanino ang mga plano niya. Lalong-lalo na sa inyo. At kinonsiti mo naman. Ang hirap sa inyo, tatanga-tanga kayo eh. Kung kayo ba naman marunong humingi ng tulog, sana hindi na umabot ng ganito ang lahat. Eh si Louie, nasaan ngayon? Hindi ko po alam. Tumakbo na po kami ni Boji nung nagdatingan ng mga pulis. Pero sa huling pagkakakita ko po kay Sir Louie, parang nakatakas din po siya. Kapag may nangyaring masama sa aking apo, tandaan mo ha, Bartolome, ikaw ang unang-una kong sisingilin. Mara! Mara! Saan ba yung babae na yun? Patring! Patring! Senyora? Halika nga, bilisan mo. Opo. Tawagin mo si Mara. Dali! Ay, wala po si Senyorita Mara. Umalis po sila kanina kasama po ni George. Diyos mio, ano ba namang matao dito? Umaalis, hindi marunong magpaalam. Saan daw pupunta? Hindi po sinabi eh. Ay, ano bang nangyayari sa Hello? Ay, sandali lang po. May tawag po. Sino daw yan? Hindi din po sinabi. Akin na nga. Hello? Dorano, anong meron? Ano? Bakit? Anong nangyari sa aking apo? Ano? Si Louie? Nasa ospital? Ma'am, kayo po ba yung ina ng pasyente? Ako nga. Kamusta ang anak ko? Nasa loob na po siya ng operating room ngayon. Ito po pala yung gamit niya. Salamat. Sige po. Emilio, salamat dito Tatay, kayo na ang bahala magbigay sa kanya dito, ha? Kayo na ang bahala. Ano nga uli ang pangalan mo? Martin po. Martin? Ikaw si Martin? Kwintas.
Kruwas po na hawak ninyo. Akin po ito eh. Sabi sa akin ni Lolo Tino, ina ko raw pong magmamayari nito. Ibig sabihin, alam niya na. Alam niya na eh. Tagal ko nagtanong sa kanya. Tagal ko naghanap ng magulang. Matagal na pala niyang alam. Martin, huwag mo siyang sisihin. Kung meron kang dapat sisihin, ako yun. Dahil ako naglihim sa'yo ng katotohanan. Pilit kong itinago ang tunay mong pagkatao para protektahan ka. Dahil natatakot ako na may gawing masama sa'yo si Mama at si Roman. Martin, kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa akin, hindi ko man lang masabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Inay. Martin. Napakatagal na panahon na hinintay ko yan. Natawagin mo ako, Inay. Kung noon, hindi kita naipaglaban, ngayon handa na ako. Hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo, anak. Hindi na. Mara, anong ibig sabihin ng nadinig ko? Anong sinasabi ng lalaking ito na anak mo siya? Mama, yun po ang totoo. Anak ko si Martin kay Emilio. Ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Paano nangyari yun? Eh, di ba patay ang anak mo? Kitang-kita ng sarili kong mga mata. Kambal po ang naging anak namin ni Emilio. Patay ang isa, pero buhay ang pangalawa, si Martin yon. Itinago siya ni Tatay Tino bago pa kayo makarating. Kaya pala biglang nawala yung matandang hayop na yon. Sinungaling ka, Mara, sinungaling ka. Nangako ka sa akin. Sabi mo sa akin, ipapaampon mo yung anak mo kay Emilio. Mama, tumapad ako sa usapan natin. Ipinaalaga ko si Martin kay Tatay Tino. Pero dinala mo siya sa rancho bilang isang trabahador. Dahil gusto ko siyang makita at masubaybayan ang kanyang paglaki, kahit sa malayo lang. Pero siya ang dahilan kung bakit nararatay ngayon si Louie doon. Mama, hindi totoo yan. Si Louie ang umatake. Pinagtanggol lang ni Martin ang kanyang sarili. Sige. Kampihan mo itong hampas lupa nito kaysa doon sa anak mo. Mama, tama na. Anak ko si Martin. At apo mo si Martin. Hindi! Delikadong lagay ni Louie. Tinamaan ang ulo niya. Kaya po ba hindi pa siya gumigising? We have to put him in an induced coma to prevent the brain from swelling. Malala ang nangyari sa kanya, kaya kailangan niyang ipahinga ito ng mabuti. Pero, Doktor, gagaling pang apo ko, hindi ba? I will be honest with you. Malala ang naging kondisyon niya. Hindi natin alam na kahit gumising pa siya kung anong magiging kalagayan niya. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? That means, pwedeng maka-fully recover si Louie. Pwede rin naman na maparalyze ang buo niyang katawan. O di kaya magka-problema siya sa kanyang pag-iisip.
ito ay depende kung anong bahagi ng brain niya ang tinamaan. Sa paano po, iwan ko po muna kayo. Salamat, Doktor. Nakita mo na, Mara, ang nangyari kay Louie. Gagawa ng Martin ang lahat ng ito eh. At mas kinampihan mo pa yun kay sarili mong anak. Ma, wala naman may gusto mangyari kay Louie to eh. Kahit na, kasalanan pa rin ni Martin to. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ha? Huwag na huwag mong maiiuwi sa pamamahay ko yung lalaki na yon. Dahil kahit kailan, hindi ko siya matatanggap na apo ko. Hindi! Martin! Kuya George. Martin! Sorry. Sabi sa akin ng mga nurse, wala na daw sa kwarto si Louie. Pero, naku, baka daw magka-diferensya sa utak o kaya habang buhay na mabaldado kasi tinamahan sa ulo. Kawawa naman. Sana hindi na ganun nilabot niya. Sana paggising niya, maging okay na rin kami. Alam mo, Kuya George, matagal ko na rin pinangarap magkaroon ng kapatid eh. Akalain mo no, Martin, yung mortal mong kaaway, abay, kadugo mo pala. Hindi nga rin ako makapaniwala. Lahat ng ito parang isang panaginip sa akin. Buong buhay ko, ang hinangad ko lang makilala yung mga magulang ko. Yung pala si Ma'am Mara yun. Kaya pala ang ganang loob ko sa kanya. Ako, alam mo, naisip ko, isa lang ibig sabihin nito. Mayamang ka na, Martin. Ano? Aba, totoo naman eh. Isa kang Silvestre. So, ibig sabihin nun, naku, amo na kita. Sir Martin na tawag ko sa'yo. Loko ka talaga, Kuya George. Eh, bakit? Eh, totoo naman, no? Aba, isipin mo, ang tagal-tagal mo nagtatrabaho doon sa rancho, yun pala, isa ka sa mga tunay na tagapagmana. Hindi naman importante sa akin yung Kuya George. Ang mahalaga sa akin, kilala ko na kung sino tunay kong ina. Ay, naku, sa akin importante yun. Sana lang maalala mo yung mga panahon na inaalagaan ka. Leilani? Martin? Well, ito ba ang bago niyong ebidensya? Oo. Madididig niya mismo kung paano inamin ni Louie na siya ang tunay nakabalik sa kanyang tawanan, hindi si Martin. Na-set up lang si Martin. Maging yung anak ng biktima, nakita niya kung paano talaga nangyari sa loob ng kwadra. At nakahanda siyang tumistigo para kay Martin. Sa palagay ko, sapat na ito para mapawalang sala si Martin. Kaya gagrant namin ang request ninyo na ilagay siya sa protective custody. O pwede rin na mag-avail siya ng witness protection program kung gusto niya. Huwag na ho. Kami na lang ho ang bahala kay Martin. Dali lang, ha? Paano magiging witness si Martin? Eh, siya hostage kay Leilani. Nakausap po ng personal si Atty. Angeles at pinabulaanan niya ang akusasyon. Sinabi niya na kusa siyang sumama kay Martin. Hindi ho sinaktan o pinuwersa ni Martin si Leilani. Kaya wala ho kaming kasong pwedeng isang palaban sa kanya. Eh, di nasan si Leilani? Maaari hong nasa ospital siya, kasama niya si Martin. Diyos ko, salamat sa Diyos buhay ka. Pinag-alala mo ako ng gusto, Martin. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Hindi pwede mangyari yun. Di ba nangako ako sa'yo na pabalikan kita? Ay! Mangako ka sa akin ulit, Martin, na hindi mo na ulit gagawin yun. Hindi mo na ilalagay sa panganib ang buhay mo. Hindi ko nakakayanin kung pati sa'yo may mangyaring masama. Nangangako ako, Leilani. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Martin. Ay! Confirm! Ayun yun! Ay, nakakaloka kayong dalawa. Hindi ko to kaya. Masakit sa ulo. Kuya George, nandiyan ka pala. Oo, kanina pa nga ako nandito. Masyado ka lang aligaga kay Martin eh. Abay,
Kailan pa ito? Paano nangyari ito? So kayo na ulit dalawa? Kuya George, nung nasa gubat kami... Sabi ko na nga, lalaki, babae, gubat, yan ang nangyayari. Naku, pupunta talaga ako sa gubat. Maghahanap na ako ng lalaki. Ngayon na. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang Louie? Louie, ang mama mo to. Alam ko, kahit nasa ganyang kakalagayan, alam ko naririnig mo ko. Louie, patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Ayokong mapunta ka sa sitwasyon mo ngayon. Ayokong mamili ng kahit isa sa inyo. Pareho ko kayong anak. At pareho ko kayong mahal. Ayoko mawala ang isa sa inyo. Louie. Louie, na. What do you mean by hindi pwede? Ay, convicted murderer ng lalaki na yon. Nandun sa ospital, nakita ko nga siya dun eh. Ang dapat sa lalaki na yan, ano ha? Ibalik yan sa kulungan. Yun nga po ang sinubukan namin gawin kanina, Senyora. Hindi pwede. Nasa protective custody ng mga pulis si Martin. Isa na siyang witness. Witness? Eh, taka sa bilangguan yung lalaki na yun. Paano siya naging witness? Aber, paano? May bagong ebidensyang hawak ang mga pulis. Hindi po si Martin ang tunay na nakapatay sa tauhan ng apo ninyo. At si Louie po, siya ang tinutukoy na prime suspect. Under supervision po siya ng PNP. Gwardyado po ng mga pulis ang kwarto niya. Patong-patong po ang mga kasong sinasampa laban sa kanya. Mula po sa pagpatay niya kay Diego de la Vega, ang multiple homicide dahil sa pagsugod nila sa rancho ng Amadeo, pati na rin po ang pagkidnap kay Graciela. Hindi pwedeng makulong ang apo ko. Please, attorney, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin. Handa ako na magbayad kahit magkano. Kahit maubos pa lahat ng pera ko. Huwag lang makulong ang aking apo. Senyora, huwag po kayong mag-alala. I'm doing my best. Sa ngayon po, walang magagawa ang mga pulis. Hindi ho nila magagalaw si Louie dahil nasa ospital po siya. Miss, gising ka na pala. Martin! 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 Miss, kalma lang. Kumalma ka lang. Si Martin! Tumawag kasi ng doktor! George! Nasaan si Martin? Nasaan siya? Nasaan si Martin? Martin! Martin! Andiyan siya! Andiyan na! Mag-uros din siya! Martin! Angela! Angela! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Akala ko ano na akala ko ako. Graciela, wala masama nangyari sa akin. Akala ko na wala ka na sa akin. Hindi ko kaya wala ka. Hindi ko kaya buhay ka. Nandito ka na. Nandito ka na. Nandito ka na sa akin. Hindi mo ko iwan, di ba? Graciela, sandali. Graciela, sandali. Sandali. Sandali lang. Bakit? Bakit? Anong problema?
Rochella, tama na yan. Uminahon ka na. Pahinga ka na. Saan ka pupunta? Dito ka lang! Wala ka sa akin! Dito ka lang! Sa'yo siya dadalhin, ha? Dito ka lang! Sorry ka lang! Rochella, tama na yan. Ano ba problema mo? Eh kung sabihin ko sa'yong ikaw ang problema ko, Graciela. Ikaw ang problema naming lahat. Leilani, tama na. Hayaan mo ako, Martin. Hindi mo ba napapansin? Ikaw ang nagdadala ng gulo sa buhay ni Martin. Leilani, tama na sabi. Bakit? Totoo naman, ha? Siya ang dahilan kung bakit nakulong ka noon. Siya pa rin ang dahilan kung bakit munti ka nang mapatay ni Louie ngayon. Kaya pwede ba, Graciela? Para sa ikatatahimik naming lahat, tigilan mo na si Martin. Dahil hindi ka na niya mahal. Leilani. Tama na. Kailangan makalaya ka dito sa lalong madaling panahon. Ano nangyari, Mama? Si Louie, nasa ospital. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka magmamaang-maangan. Nakakoma ang anak ko ngayon dahil kay Martin. Alam mo, bilib ako dyan kay Martin. Sayang nga lang, hindi niya natuluyan si Louie. Ano po nangyari kay Graciela? Parang ang laki ng pinagbago ng ugali niya ngayon. Meron siyang post-traumatic stress disorder. Kailangan na kailangan ka niya. Kung hindi, baka lalong lumala ang kanyang kondisyon. Kuya George, mas malakas naman si Leilani kaysa kay Graciela. Kaya dapat naiintindihan yung sitwasyon. Hindi naman yan talaga ang tanong. Tapatin mo nga ako. Sino ba sa dalawang babae na yan ang mahal mo? Sige, hindi na kita kukulitin. So mag-ingat ka. Mag-iingat ka rin. Martin. Leilani, pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Martin. Narinig mo siya. Umalis ka na para wala ng gulo. Kung ikaw kaya umalis. Pare, umalis ka na. Ayaw nga niya eh. Tawa mo ako. Martin! Martin! Tama! Martin!